'Pag ginanon mo siya ang parang may lalabas na kulay white na hindi ko ano ba sa Tagalog yun? Gata? Totoong pangalan ko ay Erka Kaibigan Muzar na nakuha ni mama sa bata na inaalagaan niya dati sa Manila pa. Pero dapat yung pangalan ko, Rojim. Pinaghalong pangalan ng papa ko tsaka mama ko. Pero hindi sila natuloy na ipangalan sa akin yun dahil nga parang panlalaki daw. Baka daw maging male siya pagdating ng panahon or pag kumuha ko ng mga papeles, baka daw magkagulo. Nangyayari naman yun, di ba? Tapos, yung palayaw ko, naging Rojim na. Pero, dapat yung palayaw ko, James. So, naging Rojim na siya. Ako ay pinanganak noong 2001, July 14. So, 24 years old ako ngayon. Meron akong dalawang kapatid. Isang babae, tsaka isang lalaki. Pero ngayon, may bago akong kapatid. 24 years yung age gap namin. Ngayon lang siya pinanganak. Nasa hospital pa sila, actually. Wala na akong maisip. Pero ikwento ko na yung mga tangahan ko dati nung bata ako. So, pang-apat, nung bata ako, hindi ko alam pero sobrang hilig ko sa mga bagay-bagay na medyo delikado or na-curious ako sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat kina-curious. Ha? Ano daw? So, nung bata ako, meron kasing ano doon sa bahay namin, sa likod ng bahay namin, merong balon. Yung balon ng lola ko. Tapos, naisip ko kung gaano kalalim yung balon. So, sabi ko sa sarili ko, paano kung tumalon ako dito sa balon? Ano kaya mangyayari kung mabuhay ba ako o mamamatay? So, tinry ko. Pero syempre, hindi ko naman ito-try na ako lang mag-isa. Baka nga mamatay ako doon, edi patay ako, di ba? Wala na ako dito ngayon. So, ang ginawa ko, tinawag ko yung dala kong kapatid. Sabi ko sa kanila na, Rona, dyan, ganito, pumunta nga kayo dito. Tapos, hawakan nyo tong ano, tatalo na, hawakan nyo tong lubid, yung lubid na, yung parang tabo na may lubid na ina, alam mo na, hinuhulog sa balon para kumuha ng tubig. So, sabi ko sa kanila, hawakan nila yon at tatalon ako sa balon para lang malaman ko kung gaano kalalim yung balon. So, ito na nga. Sabi ko sa kanila, pag medyo mamamatay na ako, itapon. Pag medyo naghihingalo na ako, itapon na nila yung timba. So, ito ang ate niya, napakatanga tumalon nga sa balon. Pagtalon ko sa balon, may mga bato-bato naman pala sa balon, sa ilalim ng balon. Nasugat ang paa ko dito, nasugat yung paa ko. Hindi siya ganun kalalim, siguro hanggang dito. Hanggang dito ko ata, kasi ginaganon ko eh. Pagsukat, parang hanggang dito. Oh, so hindi ako namatay guys, nabuhay lang ako. Bakit naman kasi gusto kong mamatay? So, ayan na nga. Sabi ko sa kanila, ihulog nila yung timba kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Gumanon lang ako. Kaya kong mag-float. Float ba tawag dun? Hindi ko alam kung ang tawag doon. Basta kaya ko siyang na nasa ibabaw lang ako. Pero hindi ko kayang ganon. Sabi ko na sa kanila, ihulog na nila yon dahil wala, akit na ako, pataas. Kaya baka mahuli kami ng lola ko, patay ako. Sobrang ano na ng balon, sobrang dumi. So, ayun, isa siya sa mga kalokohan ko nung bata ako. Pangalawang kalokohan ko ng bata ako, lagi akong nagkakaroon ng, the Sir Ice. Tawag ng Sir Ice. So, lagi ako nagkakaroon ng ganon. Tapos, meron kaming kinukuhang mga damo. Mga damo na, pag ginanon mo siya, ang parang may lalabas na kulay white. Ha? Ano daw? Na hindi ko, ano ba sa Tagalog yun? Gata? Hindi ko alam kung anong Tagalog yun. Basta pag ginanon mo, pag ginanon mo siya, may lalabas na kulay puti. So, yun yung ginagamot namin, Sir Ice, ginaganon namin sa mata namin. So, may isang beses na yung kapatid ko, nagkaroon siya ng Sir Ice. So, akala ko naman, lahat ng mga ginaganon ng mga dahon, pag may lumalabas na puti, pwede siyang ilagay sa mata. So, ngayon pumunta ako sa nangka. Uy, pumunta ako sa nangka, guys. Tapos, kinuha ko yung dahon. Pag kinuha mo yung dahon ng nangka, may lalabas na, yun nga, yung parang kulay puti. Tapos sabi ko sa kapatid ko, na lalaki, John, halika nga dito. May gamot na para sa sore eyes mo. Tapos pumunta siya sa akin. Ano yun? Sumunta siya sa akin. Tapos kinuha ko yung
Kinuha ko kinuha ko yung nangka, yung dahon ng nangka. Katangahan ko talaga, ginanon ko siya. "Halika dito, gawan ka." Kasi nga, gamot 'to kasi wala na kaming makitang gano'n, eh, parang naubos na siya ata kasi sa sobrang daming bata na nagkaroon ng sore eyes, parang naubos na yung gamot na 'yun. Hindi ko alam kung anong tawag do'n, basta may gano'n. Kinuha ko gano'n, ta's ginanon ko sa mata niya. Ngayon, siyempre hindi naman 'yun yung siyempre hindi naman 'yung gamot, nagsisigaw ang kapatid ko, guys. Muntik nang mabulag ang kapatid ko dahil sa katangahan ko. Ang ginawa ni mama, hinabol niya ako tapos sa mga bahay-bahay kasi sa probinsya, yung bahay do'n parang mas mataas siya sa lupa. Parang puwede kang pumasok do'n sa ilalim, mas mataas siya sa lupa. Hindi ko alam kung paano pero kung may makita ko ilagay ko dito kung anong klaseng design ng mga bahay. Sa sobrang takot ko dahil akala ko mabubulag na yung kapatid ko dahil sa ginawa ko, tumakbo siya papunta kay mama. Ngayon si mama, takot na takot, hinabol ako, sumuot ako do'n sa ilalim ng mga bahay sa kapitbahay namin. Nag Nagtagal ako do'n ng mga siguro ilagay natin mga isang oras o 2 oras. Isang oras o 2 oras dahil sobrang takot ko na baka patayin ako ni mama at ako na naman yung lalagyan niya ng parang ano sa mata, hindi ko alam kung anong tawag do'n, ano ba 'yun, nakalimutan ko basta yung gano'n. Muntik mabulag ang kapatid ko guys, buti tumakbo siya sa mama ko. So, yes, 'yan yung mga kalokohan ko dati nung bata ako. 'Yun lang guys, bye.